Good evening po, ma'am, sir, at sa ating mga taga-subaybay, magandang gabi po. Good evening. Opo. Good evening. Ma'am, una sa lahat, maghihingi po kami ng update tungkol po doon sa casualty na naitala dahil as of this afternoon, parang ang sinasabi ni PNP Chief OIC General Nartates, hindi pa nakukumpirma kung ito ba ay related doon sa nangyaring rally kahapon. Although parang naiulat na ng DOH. So ano po yung latest? Tama po yung sinabi ni Chief PNP. Dine-verify pa po natin kung related po ito doon sa naging kaguluhan po doon sa Mindiola. Since yung pong ating victim, ay yung ating pong deceased ay dinala po siya ng isang bystander, katulad ng witness po doon sa isang ospital kung saan po dead on arrival po at may saksak po siya sa likod. Yun po yung naging cause of death niya. So, kine-check pa po natin dahil wala din po tayong pagkakakilanlan doon sa namatay. Kaya po inaalam natin kung ano yung background po niya, kung bakit siya nandun, ano po yung sino po yung mga posibleng kasama niya na nandun sa area na makakasagot po dun sa kung ano po talaga yung nangyari sa kanya. So as far as PNP is concerned po, zero casualty tayo for now? Yes, ma'am. Yes po. Hindi pa po namin inilink doon kasi wala po kaming direktang report at information na yun po ay kasama nangyari po doon sa kaguluhan nung kahapon po sa Mindiola. Kumbaga may incident na nangyari at may nasaksak pero hindi pwede ilagay as part no o casualty because of the kaguluhan or rallies ma'am. Yes po, may tinitingnan po kasi kaming anggulo na meron pong report na although hindi pa po confirmed at hindi pa po kami nakakakuha ng report kasi chine-check pa po namin yung mga CCTV sa areas at ang ilan nga po doon is sinira nung mga nagrally nating mga kabataan is kung nagkaroon nga po ba ng riot noon doon sa area na yun. Yun po yung bine-verify natin at ikino-confirm at baka po yun yung naging reason kung bakit po meron tayong casualty at hindi po dahil doon sa nangyaring rally. Mm-hmm. Ano po ma'am yung si Chicky Verhel po ito, no? Ano po yung update dun sa mga nakulong po? Sa ngayon po wala pa pong na-inquest sa kanila dahil kine-check pa po kung ano yung kanilang mga kaso na isasampa sila pero lahat po sila ay for inquest, lahat po itong ating 141 arrested na of legal age kasi meron po tayong mga rescued na mga yung children in conflict with the law at yung children at risk na i-check pa po natin, pinoproseso pa po ng DSWD kung meron po silang discernment o alam po nila yung ginagawa nila nung sila po ay nanira ng bato dito sa rally kahapon. Ang minor ay nasa DSWD. Pero ma'am, ang total number po ba ay ganun pa rin? 216? Kasi parang ang sabi po sa amin kanina, 127 yung adults eh. Parang nadagdagan, nabanggit niyo po kanina 141, tama ba? Yes po. As of 10:30 a.m. po yung aming data, 141 po yung arrested nating of legal age. Yung rescued po natin is 103. So nadagdagan, tumaas na. Tumaas. Opo. Pero ma'am, of course, ang nakapansin din sa amin, yung mga na-interview na nagsalita tungkol dun sa fishball, kasi mukhang considered siya as PWD. Ano na po ang nangyari sa kanya, ma'am? Sa ngayon po, pinoproseso pa po siya ng Manila Police. Wala pa po tayong latest na info tungkol sa kanya pero as soon as magkaroon po kami ng concrete na detalye ng report is ilalabas po namin kung ano na ang kanyang sitwasyon. We understand na kailangan iproseso, no, ma'am. Pero yung kagustuhan ng nanay sanang painumin ng gamot, siguro naman na napagbigyan yun, ano po? Yes po, napagbigyan naman po yun kasi karapatan niya po na inumin yung gamot niya para na rin po sa kanyang para sa kalusugan niya. Yeah. Okay. So, sorry ma'am, sana meron kayo sagot dito pero habang ini-interview namin kayo, nakikita namin yung nangyari sa Sogo eh. Meron na ba kayo dyang explanation? Hindi ko na
sabi ko kasi nung iba sabihin hotel lang pero hindi, kita naman yung logo, yung Sogo po sa Manila ay yun nangyari doon. Meron na ba kayong, kasi ang daming kumakalat na fake news about it True. ano po yung clarification doon, lalo at meron pinapakitang duguan na floor, 'di ba? So ano po? Yes po. Meron po kasi din silang inihahagis, may mga ibinabato po sila na parang kulay red at hindi naman po dugo yun. Pintura po yung ibang nakakalat po doon sa ating mga sahig or doon sa ground po nung area kung saan po nagkagulo. Pero i-check po natin yan. Nagko-coordinate din po tayo dito sa establishment na ito para po malaman natin kung ano yung mga nasira, yung ano po yung mga danyos, ano po yung mga nasira at nawala sa kanila, para po matulungan namin sila sa pagpa-file po ng complaint din po sa mga ma-identify natin na mga nambato, nanira at pumasok ganun din po dun sa nagnakaw kasi sinasabi po nila na may nawala pong vault. So lahat po yan ay kino-consolidate natin ang report po ng security din ng nitong establishment na ito para po matulungan sila sa pagpa-file ng case. Magkano daw po yung laman ng vault, ma'am? Hindi pa po nila dinidisclose pero yun po yung kino-coordinate natin para po isama siya sa report at sa complaint na gagawin po natin. Pero sa ngayon po, sarado yung establishment, yung Sogo? Sa ngayon po, hindi ko po alam kung sarado siya pero i-verify po natin kung business as usual po sila sa kabila nung nangyari po sa kanila kahapon ng gabi. But yung dahil po dun sa nangyari kahapon, meron po bang mga nadamay na tao na naroroon mismo sa Sogo Hotel? Wala naman po tayong reported na mga nasaktan, although ang sinasabi po ng establishment is meron po supposed to be na magpapahinga, mag-check-in, kaya lang po hindi na nila nagawa. Ganon din po yung mga guests nila, natakot po kasi nagulat po sila dahil nga po nagkaroon ng pagbabasag at panggugulo po doon sa ground floor ng establishment. So yun po yung naging cause lang naman. Wala naman po tayong reported na naging injured doon sa mga customer o doon sa mga clients po ng establishment. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am. Salamat po.